second sentence, sa second section, ay sinasabi kung sinong impeachable officers. President, Vice President, Constitutional Commission officers, tsaka Ombudsman. Yan lang ang pwede mo ma-impeach. The rest ay pwede mong sampahan ng administrative case sa Ombudsman. Okay? So ngayon, anong mangyari nito? Hindi pwede magsampa ng administrative case ang Ombudsman laban kay Sara. Pero anong magagawa ng Ombudsman? Pwede niyang i-treat yan as criminal cases. So paano ngayon kung criminal case sa malversation sa confidential funds? Criminal case nandun sa pagpananakot ko ni Sara na ipapatay niya si BBM, si Lisa Marcos at saka si Romualdez kung sakaling mamatay siya. Kasama din doon yan. Ititreat niya ni Ombudsman Martires na akusasyon para sa grave threats. At saka itinreat niya rin doon na parang inciting to sedition, ititreat niya ni Ombudsman na criminal cases. So kung magiging criminal cases, kasi pwede niyang isasampa ngayon sa Sandigan Bayan. Pero kung titingnan mo, wala siyang dapat authority kung ang pag-usapan ay ang administrative case na pagpapatanggal. Kasi ang impeachment ay pagpapatanggal. So it is administrative case. Ano ngayon ang nangyari? Dahil sa pagka-blunder, pagkabubuhan ng mga House of Representatives, bakit kayo nagbigay ng kopya sa Office of the Ombudsman ng House Committee Report? Joel Chua? Kaya, sinamantala, alam nyo naman kakampi ni Duterte si Ombudsman Martires. Bakit yung binigay ron? Matalino pa naman yung mama. Tapos kayo doon. So ano ngayon ang magagawa ni Ombudsman Martires? Tanda natin, magre-retiro siya ngayong July. Tignan ko kailan siya mag-retire. In July 2025. Yes, correct. Ombudsman Martires is set to retire on July 27, 2025 upon the expiration of his term. The Judicial and Bar Council has already opened the application process for his successor, signaling the transition ahead. If you're curious about the implications of his retirement, perhaps on pending investigations or institutional reforms, I'll be glad to explore that with you. Yun. Magre-retiro siya sa July 27, 2025. So, anong ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin na po, sigurado ako sasamantalahin ni Ombudsman yan para ma-save si Sara. Save Sara movement ang mangyari niyan. Anong gagawin? O di, pag sumagot na ngayon si Sara, ngayon nagreklamo naman ng ano, anong gagawin? Magsasagot din si Sara. Pagkatapos sa sagot, desisyonan kaagad ni Ombudsman Martires, there is no sufficient evidence, there is no probable cause to charge Sara Duterte with the crime of malversation, perjury, grave threats, or whatever. So, ano ngayon ang sitwasyon? Kung yung confidential fund magdidesisyon si Martires na there was no malversation, ano ngayon mangyari sa impeachment? Siyempre, gagamitin ngayon ng mga senador yan na dahilan, samantala, halimbawa lang, matutuloy ang impeachment kasi ang stand ko talaga ay hindi na matutuloy impeachment. Hanggang June 13 lang yan. Pero whatever, kung matuloy man, gagamitin ng senador ang desisyon kasi pabilisan ni Martires ang desisyon. Ang desisyon ni Martires na walang criminal case, walang probable cause na may crime committed si Sara sa confidential fund. Walang probable cause na sabihin na si Sara ay nag-threat sa presidente. Walang probable cause na siya ay nagsinungaling, perjury. Walang probable cause na kung ano-ano pang iba.
Ano nga mangyari? Nakita ba ninyo? Nakita ninyo ang epekto? Itong Lito Chavez, natatawa po ko sa iyo, nonsense, shut up. Ikaw na lang po mag-shut up po. Pero at least, natutuwa rin ako at nakikinig ka. Yan po ang gagawin ni Ombudsman. Tandaan ninyo, tandaan ninyo po si Martires ay kakampi ng Duterte. Kaya samantalahin niya yan. Sinasabi ko lang, sino ba may kasalanan dito? Eh di yung House of Representatives, bakit kayo nagbigay ng kopya ng report nandun sa kay Ombudsman Martires? Kaya ang titulo ng kaso, House Good Government Committee ng House of Representatives at saka Public Accounts Committee ng House of Representatives ang complainant at ang ginireklamo ay si Sara Duterte. So ngayon, kung kasi nagpadlabas na ng order si Martires, ay obligado ngayon sasagot si Sara Duterte. At saka siyam pa. At kung sumagot siya, sa loob na lamang na kahit 10 days yan, papalabas na ng order si Ombudsman Martires. Sabihin niya, no probable cause. Pag sinabi niya na no probable cause ang confidential fund issue, no probable cause yung mga pananakot ko na papatayin si BBM, at saka yung iba pa, ano mangyari? Hindi babasihan ng senador yan na i-dismiss nila na ang kaso. That is, if and only if the impeachment trial will proceed. Pero, pardon my friends, ang legal analysis ko po ay hindi natatawid, hindi na matutuloy ang impeachment. Okay? Bibian sa Ribo, huwag ka maniwala dyan, yung mga pro-BBM vlogger nagsabi, tinanggan, sa June 22 pa po yung kanilang rally sa Australia. Huwag ka maniwala dyan, puro kasinungalingan yan, mga fake news. Huwag ka maniwala sa fake news. Wala pa nga sa June 22 pa yung nila, yung gathering nila. Tinanggihan. Ang nagtanggi lang doon, Bibian, ay yung mga Gabriela. Siyempre, expected mo na yung kalaban ni Duterte yan. Hindi naman tanggi yun, kundi sumulat na sila sa Australian government na ayaw nila si Sara. Ganun lang po, simple yan. So there is no such thing as tinaboy. Maling-mali naman yan si Kakupi. Yung Kakupi, napakasinungaling din talaga na tao. Wala pa nga nangyari. Pumunta ngayon at June 22 pa po yung gathering nila. Okay? Let us set that as straight. So ngayon, ito lang sinasabi ko sa inyo, na si Ombudsman Martires ay kakampi ni Sara Duterte yan. Ngayon, sigurado ako na i-dismiss niya ang kasong confidential fund. Bakit po? Si Ombudsman Martires mismo nagsabi nung 3 months ago pa o 4 months ago, walang violation yung Merilis Piatos kasi secret funds yan. Dapat lang itago ang pangalan ng nakatanggap ng pera. So yan, blunder yan blunder ng mga kinakampihan nyo. Wala akong kinakampihan dito Lito Chavez Mendez. Wala akong kinakampihan dyan. Ang kinakampihan, ituro mo si Bewan, murahin mo si Ombudsman Martires kung gusto mo. Di ba? Anyway, isa ka lang naman Lito Chavez na sabi ng ganun. Pero pasalamat pa rin ako nanood ka. Sinabi mo noon, Nancy, shut up. You shut up! Why you? What is your authority to shut me out? Kung pwede, block mo ako kung gusto mo. Nick, all charges will be dropped by the Ombudsman. Sigurado yan. Kakampi nga. Nagsasabi na nga ako sa inyo, kakampi ng Ombudsman Martires sa mga Duterte. Sigurado yan. Kaya bago mag-umpisa ang impeachment, kung matuloy man, bago mag-umpisa sa July 29 or July 30, kasi 28 ang suna, ay wala na. Ang tawag niyan dismissed from the start. Ay nako. 'Di ba? Hindi niyo nakita ang logic diyan? Hindi ko na sinasabi kung kanino kakampi, basta sigurado ko kakampihan ni Ombudsman Martires si Sara Duterte. Ganun lamang po. Kaya ano ngayon ang mukha ng kaso ng impeachment pag ipinresenta ng mga abogado ni Sara, Your Honors,
Here is the resolution of the Office of the Ombudsman dismissing without probable cause all the criminal charges filed against Sara Duterte before the Office of the Ombudsman. Ayan. Ano magagawa nila ngayon? Matutuloy pa ba? Mas may ombudsman na sabi not guilty. Paano yan? Yan po ang sitwasyon dyan. So, sino sisihin ninyo? Ako na vlogger? Hindi. Si Joel Chua ang sisihin nyo kasi nag-utos na bigyan ng kopya ang sandigan, ang ombudsman, nagbibigyan ng kopya ng committee report. In-explain na, pinaliwanag na ni Ombudsman Martires, it is our duty, sacred duty to the people as ombudsman. If any report about corruption, about criminal cases against any public officer, it is our bounden duty to act immediately. Oh, nag-act siya. So nakita nyo na? Nakita nyo na? Kaya nga, sa ngayon pa lang sasabihin ko sa inyo, nakatawa na naman si Sara Duterte. Ang utak ng lahat ng congressman, mga abogado dyan, isama mo na si Madam Leila de Lima, isama mo na si Atty. Chel Jokno, isama mo na lahat na sila. Lumalabas, pati si Atty. Martin Romualdez, lumalabas na mga obobs kayong lahat. Bakit nyo binigyan ng kopya si Ombudsman? Alam nyo na nga na si Ombudsman Martires ay kakampi ng Duterte. Ngayon, ano na ngayon pag nag-decision si Ombudsman bago siya magretiro sa July 27? Ngayong taon, magpapalabas siya ng resolution. Dismiss ang criminal cases for lack of probable cause. Ano ngayon? Iiyak kayo sa langit? The heavens may fall. This is the law. Ganun po yan. So, nasa inyo po yun kung galit kayo kay Duterte, well, hindi ko naman kayo masisway kasi ang pagkagalit nyo kay Duterte po ay sa tao. Galit lang kayo sa tao, hindi na po kayo nakatingin sa batas. Kahit na po kriminal, may karapatan pa rin po na natitira. Bawal po yung pag-aresto. Tinatayuan ko yan, pinaninindigan ko yan hanggat sa dulo ng walang hanggan. The arrest was illegal.